Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 68 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsimula ang usapan ng hayagang ipahayag ni Mimori kay Munin na ang layunin niya sa paghahanap ng ipinagbabawal na kapangyarihan ay tuluyang wasakin ang diyosa na si Visis. Bagamat nagulat si Munin, napansin niya ang matinding galit at hinanakit na kinikimkim ni Mimori, kaya ibinahagi niya ang malungkot na kasaysayan ng Kurosaga clan. Ipinaliwanag niya na noong matuklasan ng diyosa ang tungkol sa mga forbidden spells, itinuring niya itong banta at sinubukang lipulin ang buong angkan na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanila. Sa panahon ng matinding kaguluhan na dulot ng ugat ng lahat ng kasamaan, kung kailan abala ang diyosa, nagplano ang Kurosaga kasama ang iba pang inaaping nilalang tulad ng demi-humans at ilang mga halimaw na lumikas. Pagkatapos, napunta ang usapan sa mismong forbidden spells. Inamin ni Munin na hindi nila lubos na nauunawaan ang epekto nito noon, ngunit ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin, kabilang ang pangangailangan ng isang bihirang material na tinatawag na Azure Dragonstone. Sinasabing napakahirap hanapin ito at karaniwang makikita lamang sa mga kolektor sa mga bansang tulad ng Yonato Kingdom o Mira Empire. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan nilang ang grimoire ni Mimori na iniwan ng isang taong pinahirapan din ng diyosa, ay mayroon ng nakapaloob na Azure Dragonstone sa mismong pagkakabigkis nito. Nang suriin ito ni Munin, nalaman niyang ang kapangyarihan ng forbidden spell ay kayang inolify at i-seal ang lahat ng depensibong kakayahan ng mga nilalang na may dugong banal, na direktang makakalaban sa proteksyon ng diyosa. Dahil kumpleto na ang mga kinakailangan, namangha ngunit nabahala si Munin. Sa kabila nito, iginiit niyang sasamahan niya si Mimori dahil sinasabing ang paggamit ng kapangyarihang ito ay may kapalit na kamatayan at bilang miyembro ng Kurosaga, tungkulin niyang akuin ang panganib. Gayunpaman, bago sila tuluyang kumilos, may isang hiling si Munin, tulungan ng Bay King Squadron ang kanilang bansa sa nalalapit na laban sa puwersa ng Alyon, lalo na ang kilalang 6th Cavalry Regiment. Agad itong tinanggap ni Mimori bilang bahagi ng kanilang alyansa. Pagkatapos ng mabigat na usapan, pansamantalang gumaan ang sitwasyon nang muling makasama ni Mimori ang kanyang mga kasamahan at malaman na nahimatay si Seras matapos makakita ng isang napakalaking bulate habang naglilibot sa bukirin. Nagdulot ito ng bihirang pagkakataon na makatawa si Mimori na nagpapakita ng kanyang pagiging tao sa kabila ng mabigat niyang misyon. Nahihiya si Seras at nangakong malalampasan ang kanyang kahinaan habang nakita naman ni Mimori na mas naging kaibig-ibig siya dahil dito. Ngunit agad din silang bumalik sa seryosong usapan tungkol sa paparating na labanan. Ibinahagi ni Seras na ang 6th Cavalry ay binubuo ng mga taong may kaduda-dudang nakaraan at lubos na tapat sa diyosa, ngunit kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanilang pinuno na kilala bilang John Doe, isang lalaking sinasabing walang kakaibang katangian. Naging kahina-hinala ito kay Mimori dahil tila kakaiba para sa isang pinuno ng isang makapangyarihang unit. Samantala, lumipat ang kwento sa panig ni Yasu Tomohiro, isang bayani na kasalukuyang nagmamartsa kasama ang 6th Cavalry sa utos ng diyosa upang salakayin ang bansa sa dulo ng mundo at hikayatin ang Night King Squadron na sumanib sa kanila. Ngunit sa kanyang isipan, puno siya ng kayabangan at masamang balak. Minamaliit niya ang kanyang mga kasama at naniniwalang hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Sa halip na makipagtulungan, plano niyang traidurin si Mimori, linlangin ito, patayin, at angkinin si Seras bilang bahagi ng sarili niyang kwento. Ipinakita rin niya ang kanyang kalupitan sa paraan ng pagtrato niya sa iba, kabilang ang pananakit sa kapitan na si John Doe at sa isang divine beast na sumubok kumontra sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling mapagpakumbaba si John Doe at piniling pakalmahin ang sitwasyon sa halip na lumaban. Patuloy namang ipinagyayabang ni Yasu ang kanyang lakas, iginiit na siya lamang ang susi sa tagumpay at kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, malinaw ang matinding pagkakaiba ng dalawang panig, ang grupo ni Mimori na pinagbubuklod ng paghihirap, pagtutulungan, at hangaring pabagsakin ang isang mapaniil na diyosa, laban sa panig ni Yasu na pinangungunahan ng kayabangan,
kasakiman at bulag na katapatan. Dahil parehong papalapit ang kanilang landas sa isa't isa, tiyak ang isang malaking sagupaan na magtatakda ng kapalaran ng Kurosaga clan at ng buong mundo, at dito nagtatapos ang Kabanata 68 ng Failure Frame. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV para sa susunod na kabanata. Maraming salamat.